Konnichiwa minasang, Kipito Moshimasu, Yoroshiku Onegaishimasu. Ngayong araw nga ay pupunta tayong Osu Nagoya para samahan ng ating tropang bumili ng kickboard scooter. At syempre, gagala na rin kasama ang mga tropa dahil nagkasabay-sabay kaming walang pasok ngayon. Ito nga pala yung pangatlong beses kong makakabalik dito sa Osu Nagoya at ngayon ko lang nalaman na sa halagang 50 yen, pwede mo palang pakainin yung mga kalapati rito. Self-service lang pala yung pagbili ng mga pagkain ng kalapati rito. Honesty lang talaga yung kailangan mo rito kasi nakakaya naman kung magbabayad ka ng 50 yen tapos ang dami mong kukunin. Siyempre ang hinulog ko dyan is 100 yen kaya dalawang pagkain yung kinuha ko. At pagkalabas-labas ko pa lang talaga ng pagkain, dumapo na talaga pati sa ulo ko at sa balikat ko. Grabe nagulat nga ako. At kung itatry nyo tong activities na to rito sa Osu Nagoya, dapat naka-jacket kayo or naka-long sleeve kasi medyo masakit yung mga kuko ng kalapati kapag dumadapo sa kamay. At sa sobrang daming dumadapo sa akin, nalaglag na nga yung shade ko. Buti na lang pinulot ng tropa natin kaso hindi ko na nasuot kasi ayokong bitawan yung pagkain kasi nag-aagawan talaga sila. Malalaglag kasi kung bibitawan ko. Tingnan nyo naman, sobrang dami talaga nila. First time kong makatry ng ganitong activities, nagulat ako. Ganito pala talaga yung feelings, ang sakit ng kapit nila kasi ang tatalas ng kuko nila. Sa totoo lang, ang dami kong hanggasgas dyan dahil sa mga kuko nila. Kaya hindi na rin ako nakatagal, kaya pinasa ko na sa kasama ko. Medyo natakot na rin kasi ako kasi baka maiputan yung damit ko. Wala pa naman akong dalang pampalit. At ito nga pala yung kasama natin, si Erwin Sang. Siya yung bibili ng kickboard scooter. At same nga pala kami nagtatrabaho sa 9th floor ng hospital. Galing pa nga siyang panggabi at wala pa siyang tulog. At dumiretso na kami rito para samahan siyang bumili ng kickboard scooter. Bihira din kasi kaming magkasabay ng day off ni Erwin Sang. At kahit wala pa daw siyang tulog, tuloy ang gala. Tapos niloloko ko nga si Erwin Sang dyan. Sabi ko baka biglang tumae sa damit niya. Tapos biglang may dumapo sa ulo niya. Tapos ayun, tumae nga. Tapos yung mas nakakatawa pa, literal na naiputan sa ulo si Erwin Sang. Loko-loko kasi itong ibon na to. Ang daming pwedeng iputan, sa ulo pa talaga. At pagkatapos namin magpakain ng mga ibon, dumiretso na rin kami sa pupuntahan namin. At sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga pala ang loob ng Osu Nagoya. Sobrang daming murang bilihin dito. At kung pupunta kayo rito, kailangan magdala kayo ng ekstrang pera kasi mabubudol talaga kayo dito. At kung ayaw nyo namang mabudol, ito yung tips ko. Huwag kayong magdala ng maraming pera. Tapos itong si Erwin Sang, sobrang ganda pa ng lakad. Hindi niya alam na naiputan na pala siya sa ulo. Pero hindi naman talaga namin alam na naiputan na siya sa ulo. Nakapokus lang kasi ako sa pagbibideo. Nalaman na lang namin pagdating namin sa shop na pupuntahan namin. At sa mga nagko-comment about sa scooter, ito na yung mga sagot na hinahanap niya. Dito namin siya nabili sa Osu Nagoya. Dito yun sa parting gitna ng mismong shopping district ng Osu Nagoya. Hindi siya masyadong makikita kasi medyo nasa side siya. Pero ito yung pangalan ng kanyang shop, The Drone Station. At ang price niya is halos 7 lapad na kasama ang tax. Pwede nilang i-deliver yan sa bahay nyo. Kaso nga lang, kayo ang magbabayad ng shipping fee. Pwede rin daw isakay sa train or sa bus. Kaso yun nga lang, meron daw ibang mga driver na medyo mahigpit. Kaya magtanong na lang kayo bago nyo isakay. At pagdating nga namin dito sa shop, dito na namin nalaman na naiputan pala ang ating tropa na si Erwin Sang. At ang nakakita pa nga ng ipot ng ibon ay yung nagtitinda. Kaya tawang-tawa talaga kami. Buti na lang mabait din yung nagtitinda kasi binigyan kami ng tissue. At after namang matanggal na Erwin Sang yung ipot sa damit niya, sinubukan niyang i-test drive yung bibili niya. Sobrang ganda talaga nito mga lodi. Sulit na sulit yung bili niyo rito. Tulad dito na Erwin Sang, ayun, mukhang mabubudol na talaga to. Meron nga para sila ritong unit na pwede niyong i-test drive. Kaya bago kayo bumili, mas maganda i-test drive niyo muna kung okay ba sa inyo o hindi. At sa mga nagtatanong din, hindi na pala kailangan ng menkyo or driver license para makapag-drive kayo nito. At pagkatapos mag-test drive ni Erwin Sang, dito na namin napansin na naiputan din pala siya sa ulo. Kaya tawang-tawa kami kasi literal talaga siyang naiputan sa ulo. Habang naglilinis Erwin Sang ng ipot niya sa ulo, dumating naman tong mga tropa natin na kanina pa andito sa Osu Nagoya. Pinauna ko na nga lang pala sila at dito na lang kami nagkita-kita kasi pinaayos ko pa yung bank account ko kasi na-deactivate. Tapos nabalitaan ko kay Kenchang, nabudol na daw agad yung tropa natin na si Glenchang. 2 lapad lang naman yan mga idol. Tapos tinest-drive din pala ng tropa natin na si Jayko Sang. At ang review niya, all goods daw, quality. Tapos binayaran ni na Erwin Sang. Cash fully paid yan, sana all.
Tapos ang next na pupuntahan naman namin is yung binilan ko ng cellphone, yung Kek Kuya Soy. Medyo mura kasi yung mga gadget doon. Tapos nagpaplano rin pala akong bumili ng MacBook. Kaya bago ako bumili, titignan ko muna yung presyo ng MacBook dito kung mas mura ba kaysa sa auction. Kasi dalawa kasi yung choice ko. Dito ako bibili or sa auction. At kung saan mas mura, doon ako bibili. Kaso, mukhang mahal yung mga presyo ng MacBook dito kumpara sa auction. Kaya baka sa auction na lang ako bibili. Tingnan nyo naman yung mga presyo. 8 lapad, 14 lapad, 17 lapad, 11 lapad. Medyo mura pa rin naman yan. Pero may mas mura pa dyan. At yun ay sa auction. Kaya kumain na lang muna kami bago umuwi sa Erwin Sang. 16 hours kasi yung duty sa amin pag panggabi. Kaya sigurado ako antok na yan. At ito naman po ang mga magsisipagtapos ngayong taong 2024 sa pangunguna ni KP Japan Vlogs with honor, Best in Editing. Ken Chang, Best in Videography. Glenn Chang, Best in Cooking. Jaco Senpai, Best in Vlogging. Joke lang binasang, just for fun lang po. Bali ang order ko pala is karage at saka milk tea. Di na kami kumain ng heavy meal food kasi kakatapos lang naman nilang kumain. Bali sinabayan lang nila kami para may kasama kaming kumain ni Erwin Sang. And by the way guys, hindi ko pala nasabi kanina. Ang napili palang kulay ni Erwin Sang is yung kulay white na kickboard scooter. Tapos pinadeliver na lang din niya. Pwede naman daw sana niyang dalhin. Kaso ang layo kasi ng apartment nila Erwin Sang sa Eki. Kaya Shogunai talaga. Kailangan na lang ipa-deliver. Medyo malaki kasi yung box ng kickboard scooter. Kaya hindi siya pwedeng isakay sa bike. At after namin kumain dito, uuwi na rin daw sa Erwin Sang. Tapos kami naman, dediretso kami ng Nagoya Castle. Dahil medyo mahaba na yung video natin, puputulin ko na lang muna. Tapos gagawin ko na lang ng separate vlog yung pagpunta namin ng Nagoya Castle. At kung umabot ka sa part na to, don't forget to follow, like and share ng ating mga video. Thank you for watching. See you next vlog.